Mga mahal kong kaibigan, sa mundong patuloy na sinusubukang tukuyin kung sino ka, nais kong itanong sa iyo, alam mo ba kung sino ka? Sa paningin ng Diyos, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging babaeng tunay na pinagpala niya? Marahil ang ilan sa inyo ay nakakaramdam ng kawalan ng karapat-dapat, ang iba ay naliligaw, at ang ilan ay nagtataka kung nakalimutan na kayo ng Diyos. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kung nakikilala mo ang mga palatandaang ito sa iyong buhay, hindi ka basta isang babae. Ikaw ay isang babaeng lubos na pinaboran ng Diyos. At kapag nalaman mo ito, titigil ka sa pagdududa, sa pagkatakot, at magsisimula kang maglakad sa kapangyarihang ibinigay niya sa iyo, kaya huwag kang tumalikod. Huwag hayaang maabala ka ng mga distraksyon ng mundong ito mula sa pakikinig sa sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. Manatili ka sa akin. Dahil sa pagtatapos ng mensaheng ito, wala kang dudang magkakaroon sa puso. Ikaw ay isang babaeng hinirang, minamahal, at tinawag para sa banal na layunin. Ang isang babaeng pinagpala ng Diyos ay alam na hindi siya narito ng nagkataon. Inilagay siya ng Diyos sa mundong ito para sa isang dahilan. Ano man ang pinanggalingan mo, ano man ang hitsura ng iyong nakaraan, tinawag ka niya sa pangalan. Sabi sa Biblia, bago kita hinubog sa sinapupunan, kilala na kita. Jeremias 1:5. Hindi ka nakalimutan. Ikaw ay hinirang, gusto ng kaaway na mabuhay ka sa takot, ngunit ang babaeng ng Diyos ay naglalakad sa pananampalataya. Maaring harapin niya ang mga pagsubok, ngunit hindi niya hinintay ang takot na kontrolin siya. Naniniwala siya sa mga pangako ng Diyos, kahit hindi niya nakikita ang resulta. Ang babaeng pinagpala ng Diyos ay dala ang kanyang pag-ibig sa puso. Nagpapatawad siya kapag ang iba ay nagtatanim ng sama ng loob. Nagmamahal kapag ang iba ay pumipili ng puot, at naglilingkod kapag ang iba ay tumatalikod. Dahil dito, nakikita ng mundo si Kristo sa kanya. Ang pagiging pinagpala ay hindi nangangahulugang madaling buhay, ngunit nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng lakas ng Diyos upang tiisin ang mga bagyo. Hindi siya bumubagsak, siya ay nakatayo. Bakit? Dahil ang pundasyon niya ay si Kristo. Ang babaeng pinagpala ng Diyos ay hindi lumalaban ng mag-isa. Lumuluhod siya at nagdarasal. At kapag nagdarasal siya, nagsisimulang gumalaw ang mga bagay. Tumutugon ang langit sa kanyang pananampalataya. Hindi siya umaasa sa sariling pag-unawa, kundi hinintay ang Diyos sa lahat ng bagay. Nagdarasal siya bago magdesisyon. Humihintay ng payo mula sa salita ng Diyos. At dahil dito, naglalakad siya sa pabor. Kaya tinatanong ko sa iyo ngayon, nakikita mo ba ang mga palatandaang ito sa iyong buhay? Kinikilala mo ba ang pagpapala ng Diyos sa iyo? Kung maging matatag, maglakad ng may tapang. At alamin ito, ikaw ay isang babaeng pinagpala ng Diyos, hinirang para sa panahong ito. Hayaang makita ng mundo ang kanyang liwanag sa iyo, at naway manatili ang kanyang pabor sa iyo palagi. Amen. Ang isang babaeng pinagpala ng Diyos ay hindi narito ng nagkataon. Hindi siya basta isang tao na naglalakad sa buhay, sinusubukang unawain ang mga bagay ng walang direksyon. Hindi. Tinawag siya sa pangalan, hinirang bago pa man nilikha ang mundo, at itinakda para sa banal na layunin. Nasa kanya ang kamay ng Diyos mula sa simula, kahit sa mga sandaling hindi niya ito nakikita. Kilala siya ng Diyos bago pa siya hinubog sa sinapupunan ng kanyang ina, at idinisenyo niya ang bawat detalye ng kanyang buhay nang may layunin. Ang tawag na ito ay hindi batay sa sinasabi ng mundo tungkol sa kanya. Hindi ito nakasalalay sa kanyang nakaraan, mga pagkakamali o mga pagsubok na hinintay niya. Hindi ito tinutukoy ng kanyang pinanggalingan, apelyido, o kalagayan ng kanyang kapanganakan. Ang banal na tawag ay direkta mula sa Diyos. At kapag tinawag niya, walang makakakansela sa kanyang plano. Maaring subukan ng mga tao na panghinaan siya ng loob. Maaring subukan ng lipunan na limitahan siya. Maaring magduda rin siya sa sarili minsan.
Ngunit kapag inilagay ng Diyos ang tawag sa kanyang buhay, walang opinyon ng tao, balakid, o kabiguan ang makakaalis nito. Madalas, sinusubukan ng kaaway na linlangin ang mga babae na maniwala na hindi sila sapat. Bumubulong siya ng mga kasinungalingan. Sinasabing masyado silang sirain, hindi karapat-dapat, o masyadong ordinaryo para gamitin ng Diyos. Ngunit tingnan ang mga babaeng tinawag ng Diyos sa kasaysayan. Si Esther ay ulila, ngunit itinaas siya ng Diyos bilang reyna na nagligtas sa isang buong bansa. Si Ruth ay balo, ngunit inilagay siya ng Diyos sa lahi ni Jesus Kristo. Si Maria ay isang batang babae mula sa maliit na bayan, ngunit hinirang siyang magdala ng tagapagligtas ng mundo. Hindi tinutukoy ng Diyos ang mga kwalipikado niya ang mga hinirang. Ang babaeng tunay na pinagpala ng Diyos ay makikilala ang tawag na ito sa kanyang buhay kahit pakiramdam niya ay higit sa kanyang kakayahan. Nauunawaan niya na hindi ito tungkol sa kanyang lakas, kundi tungkol sa Diyos na gumagawa sa pamamagitan niya. Natututo siyang isuko ang kanyang plano at magtiwala sa direksyon ng Diyos kahit hindi malinaw ang landas. Tinatanggap niya ang kanyang layunin. Alam na hindi ito para sa kanyang kapakanan lamang, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos at epekto sa iba. Magkakaroon ng mga panahon na maaring maramdaman niyang hindi nakikita o nakalimutan. Magkakaroon ng mga pagkakataon na haharapin niya ang mga pagsubok na nagpapaduda sa lahat. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, gumagawa ang Diyos. Hinuhubog niya siya, pinipino at inihahanda para sa hinintay. Bawat hamon, bawat paghihirap at bawat tagumpay ay bahagi ng paglalakbay tungo sa pagtupad sa kanyang banal na tawag. Ang babaeng pinagpala ay naglalakad ng may kumpiyansa, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kanino siya. Hindi siya umaatras sa takot, kundi sumusulong sa pananampalataya. Alam niya na kung tinawag siya ng Diyos, bibigyan niya siya ng kakayahan. Kung binigyan siya ng misyon, gagawa siya ng paraan. Ang kanyang buhay ay patotoo ng kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, niluluwalhati ang pangalan niya. Ang babaeng pinagpala ng Diyos ay hindi hinintay ang takot na kontrolin ang kanyang buhay. Maaring kumatok ang takot sa kanyang pinto, ngunit tumatanggi siyang papasukin ito. Alam niya na ang takot ay hindi mula sa Diyos. Dahil sabi ng kanyang salita, hindi kami binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at maayos na pag-iisip. 2 Timoteo 1:7. Ang takot ay sandata ng kaaway upang paralisahin, magpaduda, at pigilan ng mga tao sa pagpasok sa kanilang tawag. Ngunit alam ng babaeng pinagpala ng Diyos na mas malakas ang pananampalataya kaysa sa takot, at pinipili niyang maglakad sa pananampalataya. Hindi sa nakikita, ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Kapag madali ang lahat, kapag bumubukas ang mga pinto at maayos ang buhay, ang pananampalataya ay pagtayo ng matatag kapag nagngangalit ang bagyo, kapag naantala ang mga sagot, kapag imposible ang tagumpay. Ang babaeng pinagpala ay hindi umaasa sa nakikita, umaasa siya sa kilala niya. At alam niyang tapat ang Diyos. Alam niyang kahit hindi tiyak ang landas, hindi kailanman nabibigo ang mga pangako niya. Alam niyang kahit sa pinakamadilim na lambak, kasama niya ang Diyos. Ang ganitong pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi siya natatakot. Magkakaroon ng mga sandali na darating ang kawalan ng katiyakan, bubulong ang mga duda, at magtataka siya kung paano aayos ang mga bagay. Ngunit sa halip na hayaang mag-ugat ang takot, bumabalik siya sa Diyos. Naalala niya ang mga tagumpay na ibinigay na ng Diyos, ang mga laban na napanalunan na niya para sa Kanya. Pinapaalala niya sa sarili na hindi siya kailanman nabigo ng Diyos noon at hindi siya bibiguin ngayon. Ang babaeng naglalakad sa pananampalataya ay nauunawaan na ang pagsunod ay madalas nangangailangan ng paghakbang sa hindi alam. Tingnan ang mga babae sa Biblia na pumili ng pananampalataya kaysa sa takot. Maaring natakot si Esther na magsalita para sa kanyang bayan,
ngunit pinili niyang magtiwala sa plano ng Diyos. Maaaring hinintay ng takot si Ruth na pigilan siyang sumunod kay Noemi sa ibang bansa, ngunit pinili niya ang pananampalataya at naglakad tungo sa kanyang kapalaran. Maaaring hinintay ng takot si Maria na madaig siya ng sabihin ng anghel na magdadala siya ng anak ng Diyos. Ngunit sa halip, sumagot siya ng pananampalataya. Mangyari sa akin ayon sa iyong salita, Lucas 1:38. Ang pananampalataya ay hindi nag-aalis ng mga hamon. Nagbibigay ito ng lakas upang malampasan ang mga ito. Ang pananampalataya ang nagbibigay daan sa isang babae na harapin ang kahirapan ng may tapang. Ang pananampalataya ang nagpapanatili sa kanyang nakatayo kapag ang lahat sa paligid niya ay nanginginig. Ang pananampalataya ang nagbibigay daan sa kanya na ideklara kahit sa gitna ng kanyang mga pagsubok, mabuti pa rin ang Diyos at siya pa rin ang may kontrol. Ang babaeng pinagpala ng Diyos ay pumipili ng pananampalataya araw-araw. Gumigising siya na naniniwalang kasama niya ang Diyos. Sumusulong siya na alam niyang ginagabayan siya ng Diyos. At tumatanggi siyang hayaang nakawin ng takot ang kanyang saya, layunin, o kapayapaan. Anuman ang dumating sa kanya, hinintay niya ang pananampalataya. At dahil dito, naglalakad siya sa pagpapala at pabor ng Diyos. Ang babaeng pinagpala ng Diyos ay may pusong sumasalamin sa pag-ibig niya. Hindi siya nabubuhay para sa sarili lamang, kundi nagbubuwis ng kabutihan, grasya, at awa sa mga nasa paligid niya. Ang kanyang habag ay hindi lamang damdamin, ito ay aksyon, paraan ng pamumuhay, at patotoo ng pag-ibig ni Kristo na gumagawa sa loob niya. Nauunawaan niya na ang pinakadakilang utos pagkatapos mahalin ang Diyos ay mahalin ang iba, at ginagawa niya ito hindi dahil madali, kundi dahil ito ang kanyang tawag. Ang habag ay hindi pili, hindi ito nakalaan lamang sa mga mabait bilang kapalit. Ang babaeng ng Diyos ay nagmamahal. Kahit mahirap, nagpapatawad siya kapag ang iba ay nagtatanim ng sama ng loob, tumutulong sa mga walang maiaalok bilang kapalit, pumipili ng grasya kaysa sa paghusga, kabutihan kaysa sa kritisismo, at pag-ibig kaysa sa puot. Malambot ang kanyang puso sa mga nasasaktan, nasira, at naliligaw. Dahil naalala niyang siya rin ay tinubos ng grasya ng Diyos, ang ganitong habag ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Madalas na itinuturing ng mundo ang kabutihan bilang kahinaan, ngunit sa katotohanan, nangangailangan ng hindi ka panipaniwalang tapang ang magmahal ng walang hangganan, magbigay ng awa kung saan hindi ito nararapat, at patuloy na magbigay kahit walang pagkilala. Nauunawaan ng babaeng pinagpala ng Diyos na ang tunay na pag-ibig ay sakripisyo. Alam niyang si Kristo mismo ang pinakadakilang halimbawa ng habag, pinagaling ang may sakit, pinakain ang gutom, pinatawad ang makasalanan, at kahit ibinigay ang kanyang buhay para sa hindi karapat-dapat. Ang kanyang habag ay hindi lamang sa salita, nasa kanyang mga kilos. Nakikita niya ang pangangailangan ng iba at gumagawa ng aksyon. Binibisita niya ang nag-iisa, inaaliw ang nagdadalamhati, at ipinapagdasal ang pagod. Nakikinig siya kapag kailangang mapakinggan ang iba, nagbibigay ng bukas palad. Alam na ang lahat ng mayroon siya ay kaloob mula sa Diyos. Hindi siya naglilingkod dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig. Dahil nauunawaan niyang kapag naglilingkod siya sa iba, naglilingkod siya sa Diyos mismo. Alam din ng babaeng may habag na ang pag-ibig ay hindi laging nangangahulugang pagsang-ayon. May mga pagkakataon na nangangailangan ng pag-ibig ng pagwawasto kapag ang pagtayo para sa katotohanan ang pinakamapagmahal na gawin. Hindi niya hinintay ang kasalanan o iniiwasan ang mahihirap na usapan, ngunit nagsasalita siya ng katotohanan sa pag-ibig. Hindi siya sumusuko sa kapaitan kahit siya ay minamaltrato ng iba, dahil alam niyang ang kanyang kabutihan ay hindi refleksyon ng iba. Ito ay refleksyon ni Kristo sa kanya. Nagmamahal siya dahil una siyang minahal, nagpapatawad dahil siya ay pinatawad, nagbibigay dahil marami siyang natanggap. Nauunawaan niyang ang bawat gawa ng kabutihan, gaano man kalit
ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Ang kanyang habag ay liwanag sa madilim na mundo, refleksyon ng puso ng Diyos, at palatandaan na siya ay tunay na babaeng pinagpala niya. Ang babaeng pinagpala ng Diyos ay hindi tinutukoy ng mga pagsubok na hinintay niya, kundi ng lakas na dala niya sa mga ito. Hindi siya gumuho kapag dumating ang kahirapan. Nakatayo siya ng matatag. Alam na ang kanyang lakas ay hindi sa kanya, kundi mula sa Diyos. Magdadala ang buhay ng mga paghihirap, kabiguan, at masasakit na sandali. Ngunit hindi siya natitinag dahil alam niyang siya ang humihintay sa kanya. Siya ay matatag, hindi dahil hindi siya kailanman nasira, kundi dahil sa bawat pagkakabagsak, itinaas siya ng Diyos. Ang kanyang lakas ay hindi maingay o mayabang. Ito ay tahimik ngunit hindi natitinag. Ito ang lakas ng babaeng dumaan sa apoy at lumabas na pinino, hindi nasunog. Ito ang lakas ng babaeng nasugatan, ngunit patuloy na nagmamahal, na ipinagkanulo ngunit pumipiling magpatawad, na nakaranas ng pagkawala ngunit nananatiling may pag-asa. Alam niya na ang katatagan ay hindi lamang tungkol sa pag-survive, ito ay tungkol sa paglampas. Ito ay tungkol sa pagsulong kahit pagod na siya, tungkol sa pagtitiwala sa Diyos kahit hindi niya nauunawaan ang kanyang plano, tungkol sa pagbangon kapag ang lahat sa kanya ay hinintay na manatiling nakabagsak. Madalas na itinuturing ng mundo ang katatagan bilang kalayaan, ngunit alam ng babaeng ng Diyos na ang tunay na lakas ay hindi mula sa paggawa ng lahat ng mag-isa. Sumandal siya sa kanyang tagapagligtas, natatagpuan ang kanyang lakas sa kanya. Alam niya na kapag mahina siya, malakas ang Diyos. Natuto siyang ang lakas ay hindi laging tungkol sa pakikipaglaban. Minsan ito ay tungkol sa pagsuko, tungkol sa paglalagay ng kanyang mga pasanin sa paanan ni Jesus at pagtitiwala sa kanya na dalhin ang hindi niya kaya. Nauunawaan niya na ang katatagan ay hindi tungkol sa kawalan ng pagsubok, kundi tungkol sa kaalaman na ang mga pagsubok na iyon ay hindi makakatalo sa kanya. Ang babaeng matatag ay may mga peklat, ngunit ang mga peklat na iyon ay patunay na siya ay napagaling. Dumaan siya sa mga bagyo, ngunit ang mga bagyong iyon ay lalong nagpalapit sa kanya sa Diyos. Nakaranas siya ng mga panahon ng katahimikan, paghihintay, at kawalan ng katiyakan. Ngunit natuto siyang magtiwala sa tiyempo ng Diyos. Hindi siya natatakot sa hinintay dahil alam niyang siya ang may hawak nito. Hindi niya hinintay ang takot o duda na diktahan ang kanyang buhay dahil nakita niyang gumawa na ang Diyos noon at alam niyang gagawin niya itong muli. Ang kanyang lakas ay patutuurin sa iba kapag nakita ng mga tao ang kanyang pagtitiis sa mga pagsubok ng may pananampalataya. Kapag nakita nila siyang patuloy na sumusulong kahit ang karamihan ay sumuko na, naakit sila sa pinagmulan ng kanyang lakas. Ang kanyang buhay ay nagiging buhay na halimbawa ng katapatan ng Diyos. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili dahil ang kanyang buhay ang nagsasalita para sa kanya. Nakatayo siya, hindi sa kanyang sariling kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na tumawag sa kanya, nagpalakas sa kanya, at naghanda sa kanya para sa bawat laban na haharapin niya. At anuman ang dumating, alam niyang kasama ang Diyos sa kanyang tabi, palagi siyang babangon muli. Ang babaeng pinagpala ng Diyos ay nauunawaan na ang kanyang lakas ay hindi mula sa kanyang sariling kakayahan, kundi mula sa oras na ginugugol niya sa panalangin. Alam niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa makamundong tagumpay, kayamanan o pagkilala, kundi sa kanyang koneksyon sa makapangyarihan. Ang panalangin ay hindi lamang ugali para sa kanya. Ito ang kanyang buhay, kanlungan, at pinakadakilang sandata. Sa mga panahon ng problema, hindi niya itinuturing ang panalangin bilang huling paraan, kundi bilang unang tugon. Kapag dumating ang mga hamon, kapag pumapasok ang kalituhan, kapag ang bigat ng mundo ay parang hindi na kayang tiisin, bumabalik siya sa Diyos bago humintay sa iba.
Nauunawaan niya na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga bagay sa Diyos. Ito ay tungkol sa pag-aayon ng kanyang puso, sa kanyang kalooban. Hindi siya nagdarasal lamang kapag may kailangan. Nagdarasal siya dahil hinintay niyang mapalapit sa Kanya. Nagdarasal siya dahil alam niyang sa presensya ng Diyos natatagpuan niya ang kapayapaan. Nagdarasal siya dahil nauunawaan niyang wala siyang magagawa nang wala ang Diyos. Ngunit kasama siya, lahat ay posible. Ang kanyang mga panalangin ay hindi walang laman na salita. Puno ito ng pananampalataya, pagtitiwala, at pag-asa na naririnig at sinasagot ng Diyos. Ang babaeng nagdarasal ay hindi hinintay ng mga pangyayari na yumanig ang kanyang pananampalataya. Kahit hindi agad dumating ang sagot, kahit iba ang tugon ng Diyos sa inaasahan niya, patuloy siyang nagdarasal. Alam niyang tapat ang Diyos, perpekto ang kanyang tiempo, at ang kanyang plano ay palaging mas dakila kaysa sa kanya. Hindi siya nagdarasal sa takot, kundi sa kumpiyansa. Alam na nagsasalita siya sa Diyos na nagmamahal sa kanya, nakikita siya at gumagawa ng lahat para sa kanyang kabutihan. Ang kanyang buhay ng panalangin ay hindi lamang personal. Naapektuhan nito ang mga nasa paligid niya. Nagdarasal siya para sa kanyang pamilya. Tinatakpan sila ng proteksyon ng kamay ng Diyos. Nagdarasal siya para sa kanyang mga kaibigan. Itinataas sila kapag mahina sila. Nagdarasal siya para sa kanyang simbahan, komunidad, at kahit para sa mga gumawa ng mali sa kanya. Alam niya na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng sitwasyon. Ito ay tungkol sa pagbabago ng puso at sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin. Nababago ang mga buhay. Ang ganitong babae ay hindi paminsan-minsan lamang nagdarasal. Nabubuhay siya sa buhay ng panalangin. Kausap niya ang Diyos sa buong araw. Humihintay ng karunungan sa bawat desisyon. Gumigising siya ng may pasasalamat sa puso. At natutulog ng may tiwala sa mga pangako ng Diyos. Alam niya na ang panalangin ay hindi lamang relihiyosong tungkulin, kundi banal na pribilehiyo sa panalangin. Natatagpuan niya ang kaliwanagan, direksyon, at bagong lakas sa panalangin. Natututo siyang marinig ang boses ng Diyos, maglakad sa kanyang kapayapaan, at manatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Maaring hindi niya laging nakikita ang agarang resulta, ngunit alam niyang naririnig ang bawat panalangin na iniaangat niya. Nauunawaan niya na gumagalaw ang Diyos sa mga paraang higit sa kanyang pangunawa. Hindi siya nag-aalinlangan, hindi sumusuko, hindi nawawala ng pananampalataya. Dahil alam niyang ang babaeng nagdarasal ay babaeng naglalakad sa kapangyarihan at pagpapala ng Diyos. Ang babaeng pinagpala ng Diyos ay hindi umaasa sa sariling pag-unawa. Humihintay siya ng karunungan mula sa Diyos sa lahat ng ginagawa niya. Alam niya na ang tunay na karunungan ay hindi mula sa mundo, sa karanasan lamang, o sa talino, kundi mula sa Diyos mismo. Sabi sa Biblia, ang takot sa Panginoon ang simula ng karunungan. Kawikaan 4:10, at nabubuhay siya ayon sa katotohanan ito. Hindi siya nagdedesisyon batay sa emosyon, uso, o presyon mula sa iba. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng panalangin, pagkilala, at pagtitiwala sa gabay ng Diyos. Ang karunungan ay hindi lamang tungkol sa kaalaman. Ito ay tungkol sa paglalapat ng katotohanan ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Ang matalinong babae ay nagbabantay sa kanyang puso, isip, at mga salita. Nauunawaan niya na ang bawat desisyong ginagawa niya ay may kahihinatnan at humihintay siya sa Diyos bago kumilos. Hindi siya nagmamadali, ngunit hinintay ang tiempo ng Diyos. Kahit itinutulak siya ng mundo na magmadali, habulin ang pansamantalang bagay, o sumunod sa karamihan, matatag siya sa kaalaman na ang daan ng Diyos ay palaging pinakamabuti. Napapaligiran niya ang sarili ng banal na payo. Alam na ang karunungan ay madalas natatagpuan sa paghihintay ng payo mula sa mga naglalakad kasama ang Diyos. Hindi niya hinintay ang pagmamataas na pigilan siya sa pag-aaral, paglago, o pagbabago kung kinakailangan. Siya ay natututo, nauunawaan na ang karunungan
ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi tungkol sa paghihintay ng tamang sagot mula sa tamang pinagmulan. Namamahinga siya sa salita ng Diyos. Alam na ang kasulatan ang pundasyon ng lahat ng karunungan. Kapag nahihintay ng mga pagpipilian, tinatanong niya, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Sa halip na simpleng magtiwala sa sariling isip, alam din ng matalinong babae ang halaga ng kanyang mga salita. Nagsasalita siya ng may kabutihan, grasya at katotohanan. Hindi niya ginagamit ang kanyang dila upang sirain ang iba, kundi upang itayo sila. Nauunawaan niya na ang karunungan ay ipinapakita, hindi lamang sa sinasabi niya, kundi sa kung paano siya nakikinig. Siya ay mabagal sa galit, mabilis magpatawad, at maingat sa pagsasalita. Alam na ang mga salita ay may kapangyarihang magdala ng buhay o pagkasira. Ang paglalakad sa karunungan ay nangangahulugan din ng pag-alam kung kailan maging tahimik at kailan kumilos. May mga pagkakataon na tinutukoy siya ng Diyos na maghintay, maging mapagpasensya, magtiwala sa kanyang proseso at sumusunod siya ng walang pagkabigo. At kapag tinawag siya ng Diyos na sumulong sa pananampalataya, kumikilos siya ng walang pag-aalinlangan dahil alam niyang ang kanyang mga hakbang ay inayos ng Diyos. Hindi siya sumandal sa sariling lohika o sa payo ng mundo, kundi sinusunod ang pamumuno ng banal na espiritu. Ang babaeng may karunungan ay hindi hinintay ang pansamantalang kasiyahan na mumuhunan siya sa walang hanggan. Una niyang hinintay ang kaharian ng Diyos. At dahil dito, ginagabayan niya ang kanyang landas. Iniiwasan niya ang mga hangal na distraksyon, hindi kinakailangang alitan at mapaminsalang relasyon dahil nauunawaan niya ang halaga ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang buhay ay minarkahan ng kapayapaan, layunin, at hindi maikakailang ebidensya na siya ay babaeng ginagabayan ng karunungan ng Diyos. Ang babaeng pinagpala ng Diyos ay hindi tinutukoy ng pamantayan ng mundo, kundi ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Naglalakad siya sa banal na layunin, alam na hinirang siya para sa isang bagay na mas dakila, nilalampasan niya ang takot sa pananampalataya, nakatayo ng matatag sa mga pangako ng kanyang Ama sa langit, puno ang kanyang puso ng habag, nagbubuwis ng pag-ibig at grasya tulad ng natanggap niya mula sa Diyos. Siya ay malakas at matatag, hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil natuto siyang umasa sa isa na humihintay sa kanya. Ang kanyang buhay ay itinayo sa panalangin, ang kanyang kapangyarihan ay hinintay mula sa kanyang koneksyon sa Diyos, at ang kanyang karunungan ay nakaugat sa kanyang salita. Hindi siya perpekto, ngunit lumalago siya. Hindi siya walang pagsubok, ngunit siya ay matagumpay. Hindi siya nag-iisa, dahil kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang. Nauunawaan niya na ang kanyang mga pagpapala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga nasa paligid niya, ang kanyang pamilya, komunidad, at bawat makakasalubong niya. Siya ay liwanag sa kadiliman, refleksyon ng kabutihan ng Diyos, at buhay na patotoo ng kanyang katapatan. Kaya sa bawat babaeng nakikinig ngayon, hindi ka nakalimutan, hindi ka ordinaryo. Tinawag ka, hinirang, at lubos na minamahal ng lumikha ng universo. Maglakad sa iyong layunin, hintayin ang pananampalataya, magmahal ng walang takot, manatili sa iyong lakas, magdasal ng walang tigil, humintay ng karunungan mula sa itaas, at huwag kalimutan, kapag nasa iyo ang kamay ng Diyos, tunay kang pinagpala ng higit sa sukat. Naway pagpalain ka at ingatan ng Diyos, at naway sumikat ang kanyang grasya sa iyo sa lahat ng araw ng iyong buhay. Amen.